Hello, hello, mic test. Mic 1, 2, 3. Oh. Ayan mga boss, tinitesting na natin yung mga sound check natin kung mahina o malakas. Ayan, ito. Tsaka wala muna, madilim mga boss, ano? Tingnan natin, binuksan ko na yung ilaw. Medyo madilim pa rin. Ay, dagdagan natin ng ilaw. Kung maliwanag. Baka masyado naman maliwanag mga boss. Nakakasilaw yata. Para mag-adjust ng ilaw mga boss. Kasi andito tayo ngayon mga boss sa kuruma. Ibig sabihin mga boss, kuruma, sasakyan sa kotse. Kasi mga boss, tulog na yung mga tao dito. Kaya pag nakapag-vlog tayo, makapag gawa tayo ng message para sa ating lifestyle and vlog sa pang-araw-araw na buhay. Kaya medyo dito tayo sa hindi tayo nakaka-istorbo kasi dito mga boss sa Japan bawal yung maingay. Mareklamo ka mga boss, tatawag yun ng pulis pag maingay ka. O ayan, ano bang gagawin nating ilaw dito? Anong gagawin natin? Kasi medyo wala pa tayong ilaw mga boss na yung pang natin, tawag dito. Yung itutok natin sa camera at nakatutok sa mukha natin. Yun mga boss. Kaya ito lang mga boss, kaya ako ngayon, nag vlog at nag message sa mga natin, sa mga kaibigan natin kasi merong nagparinig sa natin, sa pagbablog natin. Kahit medyo mahina yung vlog natin, at least kahit paano merong ibig sabihin may tinamaan at may nakaramdam, may tinamaan na kahit paano napansin yung vlog natin tungkol sa buhay-buhay natin dito sa Japan. Kaya doon sa mga kaibigan natin na mga tinamaan, pasensya na kayo kasi ito isang vlog na totoong buhay na naman. Wala naman tayong pinipersonal na tao eh. Ito ay isang reality, real life na yung buhay natin na kinaharap, yung takbo ng buhay natin dito sa Japan. Kaya kung mayroon kayong sama ng loob dahil pinalabas ko yung totoong buhay, hindi ko na kasalanan yun. Ang sa akin, katotohanan lang kung anong experience ko. Ano yung nangyayari sa buhay natin. At sinasabi ko yung totoo kasi alam mo naman talaga mga boss, mahirap talaga yung katotohanan, di ba? Pag tinatamaan ka ng katotohanan, masakit. Masakit ang katotohanan, kaya mahirap magsinungaling. Kaya yun mga boss, yung ginagawa natin ngayon, puro katotohanan lang sa mga vlogs natin. Yung mga experience natin dito sa Japan, yung mga buhay-buhay natin, yun lang naman mga vlogs natin. Wala tayong pinopersonal na tao na tinutumbok kung sino man sila, naging mayaman man sila dito o
mahirap sila dito, pero pagdating sa Pilipinas, mayaman sila. Tapos pagdating dito, mahirap sila. Yun ang ayaw ko mga boss. Kaya ako, binablog ko mga boss, ayon sa aking experience sa mga nalalaman ko. At yung mga tungkol sa trabaho, yung nakikita ko, yung mga mayabang, mas lalo na yung mga Nihongo Wakaro, yun ang pinaka number one mga boss, yung pinakaayaw ko mga boss. Yung natuto ka lang magsalita ng Nihongo, tapos yung kasama mo hindi marunong magsalita ng Nihongo, ibig sabihin mga boss, marunong ka magsalita ng Japanese, tapos yung kasamahan mo, kapwa mo Pilipino, hindi marunong makapagsalita ng Japanese. Tapos, ang dating parang feeling mo magaling ka na. Kasi marunong ka makapagsalita ng Japanese. Inichapuira mo na yung mga hindi marunong magsalita ng Japanese. Kaya ang dating, ikaw yung magaling, tapos siya yung mahina. Pero, ang totoo dyan mga boss, magaling magtrabaho yung tao ha. Magaling magtrabaho yung tao. Hindi lang siya marunong makapagsalita. Ikaw, marunong ka magsalita ng Japanese, pero ni-small mo na siya. Ang dating magaling ka na kaysa kanya. Magaling ka na magsalita, pero mahina ka naman sa trabaho. Kaya doon ako inis na inis mga boss sa mga taong mga ganong style na ugali ng tao. Natuto ka lang magsalita ng Japanese, pakiramdam mo magaling ka na, pero sa trabaho wala ka namang kwenta. Kasi dito mga boss, importante sa Japan, hindi yung salita. Kasi sila, ang salita nila, ang ginagamit nila, hindi yung pa-English ka, magaling ka na. Sila, sariling lingwahe. Ibig sabihin, sariling salita lang ginagamit nila. At least nagkakaintindihan sila. Umasenso sila. Di ba? Kaya ayaw ko yung mga taong pupunta dito, kagaya niyan. Natuto ko lang magsalita ng Japanese. Kala mo kung sino ka na, magaling ka na. Hindi ako papayag ng ganun. Kaya ako, hindi man ako pumapayag, pero at least, ililihim ko na lang, sinasarili ko na lang. Kasi ayaw ko ma-open yung tao. Kaya dinadaan ko na lang dito sa vlogs. Kaya ako nagba-vlogs dahil din dyan sa mga tao na mga ganong ganyan na ugali. Kaya ito, mensahe ko to sa mga taong nandito na mga natuto lang na magnihongo. Akala mo kung sino na. Kaya yun yung purpose sa pagbablog ko mga boss. Kaya ako nagba-vlogs dahil dito, dahil sa mga ganyan tao. Kaya hayaan nyo mga boss sa sunod nating pagbablog. Marami pa tayong sasabihin. Kaya ngayon, dito lang muna kasi gabi na. Baka mamaya tayo dito, masilip tayo ng mga ibang kapitbahay natin. Kasi dito mga boss, mahigpit dito. Magkaroon ka lang kunting ingay, mayroon na darating pulis na naka-public disturbance ka. Kaya medyo nag-iingat din tayo kasi rules and regulation, kailangan sumunod tayo. Walang masama doon. Kaya doon sa mga mayayabang, alisin nyo na yung yabang nyo pag dito kayo sa Japan. Yun lamang po. Thank you, good luck, and goodbye. Salamat po.